Tiniyak ng DSWD na maayos na nakalatag ang mga mekanismo para tiyaking hindi magagamit sa political campaign ang kanilang mga programa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Cecil Maloles ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi magagamit sa pangangampanya ang kanilang mga programa sa papalapit na 2025 national at local elections. Pagsisiguro ng DSWD, mahigpit silang susunod sa kautusan ng COMELEC sa pagbabawal ng mga kandidato sa mga payout areas ng mga ipapamahaging tulong pinansyal. Kami talaga ang mismong nagbibigay, hindi natin pinapasa kung kanino man. At lahat po sila dadaan po sa proseso ng assessment ng ating social workers. So kahit noon pa man gusto natin straight payout to, tayo po nag-set ng mga schedules. Partikular na binanggit ni Arceo ang mga pangunahing programa nito tulad ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation at AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Dagdag ni Arceo, nakikipagtulungan na sila sa Land Bank of the Philippines at Digital Financial Institutions upang masigurong ligtas, mabilis at diretso sa mga benepisyaryo ang payout ng mga cash aid programs. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng COMELEC ang pag-exempt sa AICS, AKAP at iba pang programa ng DSWD sa 45-day spending ban para sa darating na eleksyon. Kaakibat nito ang ilang kondisyon, kasama na ang pagbabawal sa partisipasyon ng mga tumatakbong kandidato. Patuloy namang nananawagan ang DSWD sa publiko na i-report ang posibleng pang-aabuso o panggagamit sa kanilang mga programa para sa pansariling interes ng mga politiko. Mula sa PIA Calabarzon, Cecil Maloles, Balitang Pambansa.